gabi sa Reporter's Notebook. Sa Reporter's Notebook Vice Presidential Series, tampok si Jay Sonza. My name is Jay Sonza and I'm running for Vice President. Wala naman daw kayong karanasan at kaalaman sa politika. Hilaw pa raw si Jay Sonza. Kasabay ng panahon ng eleksyon, nabubuhay din ang iba't ibang mga ilegal na gawain. At ang masama, pati mga kabataan nagagamit sa marahas na kalakaran. Pag umawak ko sa baril, hindi ako namamatay ng mga mabubuting politiko. Yung mga masasama lang. Abra. Isa sa pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas. Tinagurian ring election hotspot dahil sa mga karahasan tuwing eleksyon. Unti-unting nakikilala sa bansag na Little Maguindanao dahil sa labanan ng iba't ibang armadong grupong namamasukan sa mga among politiko. Bahagi na ng politika sa Abra ang pagmimentene ng mga private army. Ito nagsisilbing proteksyon ng ilang politiko. May 5 taon na rin na nakakalipas nang una kong makilala ang mga private army sa Abra. Hanggat may buhay ko ay tutulungan ko sila Sila ang mga kabataan nare-recruit para humawak ng baril bilang proteksyon sa kanilang pinaglilingkurang mga politiko. Sa kasamang palad, sabi ng aking source, ang mga kabataang miyembro ng private army na nakausap ko noon, namatay sa ambush o di kaya naman ay dinukot ng kanilang mga kalaban. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento ng mga batang hitman. Kamakailan, nakatanggap ako ng impormasyon mula sa isang source na magdadala sa amin sa kuta ng mga bagong henerasyon ng mga batang hitman. Papunta tayo ngayon dun sa kampo ng mga private army dito sa Abra at sinasabi nila ng ating mga source na aabutin ng 3 hanggang 5 oras ang biyahe para lamang makaabot doon. Hindi naging madali ang biyahe. Kabatong, malikabok at delikadong daan sa mga gilid ng bangin ang aming tinahak. Bumungad sa amin ng 15 taong gulang na si Rico na masayang naglalaro ng basketball. Tila isang pangkaraniwang kabataan. Pero sa likod ng kasiyang ito ay isang madilim na sikreto. Siya ang pinakabatang miyembro ng private army sa kanilang grupo. Nung bata ka, naisip mo ba na makakasali ka dito o talagang nagkataon lang? Yung bata pa ako sir, yung nakakuan, yung tinira na yung taray ko sir, naisip ko na ito sir. Sa tingin mo ito yung makakatulong sa'yo para mahanap mo yung pumatay sa tatay mo? Oo sir. Sa mura nitong katawan, nasanay na raw siya sa peligrong hinaharap niya bilang miyembro ng private army. Hindi ka ba natatakot na minsan ma-ambush ka din o makasalubong mo yung mga kalaban nyo? Hindi sir. Bakit? Tago ka naman sir. Kung nandyan na sir, kung mas mabilis ka sir, natin sila sir kung mas mabilis ka. Ang kadalasang nire-recruit ng mga politiko, mga kamag-anak, kaibigan, o mga anak na rin ng dating miyembro ng private army. Mas malapit, mas tapat, mas handang makipagpatayan. Gaya na lamang ni Edgar, 17 taong gulang. Miyembro ng private army ang kanyang ama, pero hindi raw siya pinilit na sumali sa grupo. Paano ka napasama dito? May nag-recruit sa'yo o ikaw mismo kusang loob na sumapi dito? Ako mismo kusa kong loob. Para kay Edgar, ang armas nila magiging daan para matapos ang kaguluhan sa kanilang lugar. Mahirap ba maging miyembro ng ganitong grupo?
mahirap minsan at tsaka masaya naman minsan. Bakit mahirap? Mahirap pag may kalaban Dahil dahil ang buhay mong kapalit. Ang 18 taong gulang naman na si Jerry, handa raw ibuwis ang buhay para matanggal ang masasamang politiko sa kanilang lugar. gusto namin tanggalin namin yung mga politiko na sumisira sa bayan. Pag umawak ako sa baril, hindi ako namamatay ng mga mabubuting politiko. Yung mga masasama lang.